Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga paps and welcome back in sa ating channel, no? And meron po tayong update lang or meron tayong ginawa dito, isang Sony 55 inches, no? Ayan. At saka yung model niya is ayun, KD-55X7 707F. Ayan. So lagay ko lang muna dito sa may bandang Ayan. So ito, bali tinanong ko sa may-ari kung ano yung history nito kasi yung pagka-test natin nung unang pagdating is siya, nagdi-dim lang, okay yung backlight pero wala po siyang picture. So tinanong ko yung may-ari kung na-repair na ba dati. So sabi ng may-ari na-repair na daw siya dati, ganun pa rin yung problema, same problem pa rin. So tinanong ko siya dito ba sa shop, so sabi niya hindi, hinom service daw. Tapos ngayon bumalik yung problema, hindi na bumalik yung dating nag-repair. So ginawa nila, dinala dito. So ito yung susubukan natin, no? Baka pala rin tayo at magawa pa natin ng paraan. So kailangan natin gawin is testing muna natin, saksak muna na to. Ayan. Sana nyo saksak ko. And then saan yung power button dito. Ayan, bumukas na pala yung backlight. Bumukas na yung backlight niya. Tingnan natin dito sa may mirror natin na napakakalat. Wait. Ay nako. Tingnan natin sa may mirror. Pati yung mirror natin hindi pa linisan, no? So nadidim po yung panel natin, wala po siyang picture. Ayan. So mga ganitong problema, wala pong supply. Kadalasan walang supply yung kanyang T-con. Pero T-con type po siya. Walang supply yung T-con. Kaya wala pong display yan or walang picture kasi hindi po nag-uusilit yung ating timing control. So kailangan natin is baklasin mo natin tong kanyang frame dito na umaharang sa may T-con para makapag-troubleshoot natin at may access tayo dun sa may T-con natin. So saglit lang. So ito, continue po tayo, no? Ayan. And gumana na rin yung unit natin. Tapos ito yung kanyang frame, tinanggal natin, no? So ito po yung kanyang T-con. Ayan, ito yung kanyang T-con, no? Maliit lang siya. So makikita natin dito, ito yung unang gawa, oh. Ito yung unang blocking ng unang nag-repair nito. So ang gagawin natin ngayon is magbo-voltage checking tayo kung wala nga bang supply yung T-con natin, yung secondary supply, VGH, VGL natin. At ano pa mga ibang supply na nawala. So mag-umpisa muna tayo dito sa may B-in natin, B-in. So meron bang pumapasok dito? Meron po siyang, ayan, 12 volts. So dito check din natin yung HB-in. So kasi yung design na to, meron po siyang HB-in, ayan, no? Meron po siyang switching. So ito may switch IC po siya. Nangailangan po siya ng feedback ng panel para mapagana, mag-switch on yung kanyang HB-in, magka-supply yung papasok yung 12 volts sa may DC-DC natin sa may level shifter. Sa kanya papalabas yung mga supply. So check natin ngayon kung meron ba tong HB-in. So wala po siya, yun, no? Wala pong pumapasok na HB-in dun dito sa may level shifter, no? So meron po tong input na B-in, pero yung HB-in niya na magsusupply sa may level shifter natin yung wala. Ayan. So check natin yung iba pang supply. Hanapin natin yung ibang supply dito. Hanapin ko lang kasi hindi ko makita. Asan yung ibang supply nito? Hindi ko na mahagilap. Naduduling tayo. So ito, nahanap na po natin yung BO natin, no? Or B1. So totok natin dito. Yung B1 natin, ayun, no? Pansin nyo, 0.2 yung kanyang supply. So wala pong supply yan. Patay po yung B1 natin or B-on. So dito meron po tayong ibang supply dito, yung EBDD na 15 volts. So wala pa rin. Tapos yung 8 volts na pares niya, HA BDD, tutok tayo, ayun, 0. So totally patay, wala pong walang secondary supply yung ating T-con, no? Ayan. So ang gagawin natin ngayon,
bunutin ko muna to. Tapos tatanggalin natin yung lahat ng ribbon na papasok sa may panel. Ito, nakatanggal po siya. Tanggal natin. Pati yung kabilang side, tatanggalin natin to. Kayaan natin na walang nakakabit na ribbon na papuntang panel. So, panatilihin po natin nakahangyan. Tapos ngayon, check natin kung lalabas ba yung supply. Ayan. Sak natin ulit. Abangan natin yung backlight na bumukas. Ayan, bumukas yung backlight. So, magti-test kayo ngayon. Magsisimula tayo dito sa may B1 natin. So, magtutok natin sa may B1 kung meron bang lumabas na supply. So, B1 nakatutok tayo. Ayun, ganun pa rin yung kanyang supply, oh. Zero pa rin. Wala talaga. Kahit nakahang na yung kabilang side, left and right, na ribbon natin, so wala pa rin lumalabas na B1 supply sa may T-con natin. So, pag ganitong trouble, aakalain mo na T-con yung problema. So, ito yung mahirap. Ito yung mahirap. Kapag inakala mo na T-con yung problema, dahil na nga sa ganitong paraan, tapos mag-order ka ng T-con sa online. Tapos pagdating, kakabit mo, ganon pa rin. Hindi pa rin lalabas yung supply. Sasabihin mo sa seller niyan, ngayon, nasira yung nabili mong T-con. So, hindi po yun sira. At hindi rin sira yung T-con na to. Ganito kasi yung diskarte yan eh. Para mapalabas natin yung B1 supply at mga iba pang mga supply. So, ito kasing T-con na to, siya, nangailangan po siya ng feedback ng panel para mapalabas mo yung ibang supply para mag-oscillate yung level shifter natin at saka yung DC-DC. So, kahit na mahang mo yung kabilang side, kahit isang side lang yung maihang mo, hindi mo pa rin siya mapapaandar, hindi pa rin mag-oscillate yung T-con natin. Kahit baliktarin mo siya, dito naman nakahang tapos kakabit mo, at kahit na nakahang na yan lahat. So, hindi po siya makapag-oscillate dahil kailangan nga niya ng feedback ng panel left and right bago siya mag-oscillate. So, pag mga ganitong design kasi may HBE na HBE na inihintay, merong switching. Kadalasan yan, meron talaga yung feedback galing sa may panel na inaantay bago na ipapalabas yung BN magsusupply sa may level shifter natin and the rest para andar yung T-con natin. So, paano natin palabasin? Paano natin palabasin yung B1 na yan? So, ganito kasi yan eh. Malamang dating repair, ganitong scenario rin. Walang DC-DC supply natin. Wala yung B1 at the rest ng mga voltahe wala siya. Yung meron is yung BN lang natin. Na-block na yung etong side na to. Ito yung clock eh. Ito yung clock niya kung papansinin mo. Yung mga dot-dot na yan, clock yan. Galing nan sa may level shifter natin. At nakaparallel naman nandito sa may kabilang side ito. Ito naman yung kanyang pares niya. From 14 pins hanggang 21 pins kasi 8 pins po yung clock niya. So, gagawin natin ngayon kasi may idea natin. Nagawa na to natin ng ibang technician. So, na-block yung sa may right side. Gumana. So, pag mga ganon, kadalasan kasi yan, kapag na-block mo yung kabilang side, kalaunan yan, yung kabilang side na naman yung makakaproblema, yung kanyang clock signal. So, gagawin natin ngayon to, na-block na yung dating repair, na-block na yung right side. Iba-block natin ngayon tong clock signal dito, ito, na papuntang panel. Titingnan natin kung mapapalabas pa natin yung B1 na yan, para malaman natin kung ano ba talagang problema, T-con ba or panel. So, wait lang at pupa tayo ng kunting tape at iba-block po natin yan. Saglit lang. So, ito, continue po tayo. No? May tape na tayo na ilagay. No? So, kung bibilangin natin yan, mula 14 pins yan, 14 pins hanggang 22 pala. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 8 pins. Pins pa yung blocking natin dito. Ito siya, yung mga maliliit na bilog-bilog na yan. Ayan. Yan yung clock signal natin. So, iba-block natin ngayon yan. Para malaman natin kung mapapalabas ba natin yung B-on at saka malaman natin kung T-con or panel ba yung problema para hindi tayo makagastos, no? Baka may encounter kayong ganitong repair, mag-order kayo ng T-con tapos nung pagdating is ganun pa rin siya. So sisisihin nyo yung sealer na sira yung binibentang T-con. So hindi po yun sira.
ito lang talaga yung panel talaga yung problema. So kakabit natin to lahat kasi hindi po siya mag-oscillate yung timing control natin kung wala yung kabilaang ribbon na galing sa may panel. Ayan. So saksak po natin, no. Naka-ready na po yung tester natin yan. So nyo, pakisaksak mo nga nyo. So tututok ko lang dito sa may B1, sulit lang sa may B1 natin, tapos saksak ninyo tek. So saksak mo ninyo tek. Ayan. Tapos abang tayo sa may tester natin. Ayun, oh. Boom! Ayun, lumabas yung 26 na voltahe sa may B1 natin. And yung ibang supply, tingnan natin kung meron na ba. Yung EBDD na 15 volts. So ayun, lumabas na rin. Yung EBDD na 8 volts, 7 to 8 volts. So 7.5, so normal yan. Ayun, lumabas na po yung supply natin. At for sure, meron na po tong HBN na magsusupply sa may level shifter natin. Test natin. Ito. Ayun, ito yung HBN. Ayan, oh. Meron na po siya, nag-switch na po siya. Ayan, lumabas yung supply. So, sa ganitong scenario, alam na natin, hindi po sira yung T-Con. Baka sakaling makapag-order kayo, gagastos lang kayo at masasayang lang yung pera, no? Tsaka hindi naman talaga yung T-Con yung problema, kundi yung panel. So both side na po ng panel natin nakakaroon na siya ng problema. So mga ganitong repairs, no, negative or tagilid na po tayo nito, no. Tingnan natin yung display kung meron bang display. So ayun, naka-display po siya, pero ganyan po niya kanyang display. Ayun, no. Naka-display po siya kasi meron ng supply. Kaso lang pangit kasi wala na pong clock na pumapasok both side natin. Kailangan talaga kahit isa man lang side, isang side lang na may clock signal na papasok para magno-normal or magka-display yung normal yung ating unit. Pero sa sitwasyon natin ngayon, both side ng clock signal niya ng panel natin is may problema na. So ito yung isustudyohan natin kung makukuha ba natin to ng short killers. Ang problema ngayon is wala pa tayo, hindi pa natin nagawa yung short killer natin, no. So abangan nyo na lang, baka sakaling matapos natin yung short killer natin or makabili tayo. Try natin dito kung kaya pa ba, kasi kung putol na talaga yung linya, wala tayong magagawa dyan. Pero kung lake lang naman, pwede pa yan. Ayan. So sa negative po yung repair natin, no. Yung gusto ko lang ibahagi is paano natin siya malalaman, yung ma-identify kung T-Con ba talaga yung problema or panel, para hindi tayo magkagastos, no. Makapag-order tayo bigla nito, hindi naman to mura, medyo mahal din to, may kamahalan kasi Sony. Tapos yung pagdating is ganun pa rin siya. Yun, so sana makatulong yung video na ginawa ko, no, sa mga kapwa technician po natin to, para may reference kayo kung sakaling may encounter kayo ng ganitong problema ng Sony. So meron kayong magagamit or idea na magagamit sa inyong future repair. So nga dito lang yung video natin mga paps, no. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. This is your service Ryan Joseph Tech. See you in our next video. Bye bye.